Yes, so good morning po muli sa ating lahat. So nandito na po tayo sa ating part 2 at very important topic din po ito na ating pag-uusapan kasi nga po ay siguro nakikita niyo na po yung Corbit sa Facebook. Ang dami na po nagpo-post niyan sa mga social media. Nakikita niyo namang Corbit. Ano ba ang Corbit? Ano ba tong Corbit na ito? Ayan. Si Corbit po o Corbit token, yan po yung native token po ng C1 o ng Crowd1. Ito po ay create ng Crowd1 po na sarili niyang token at may sarili din siyang blockchain which is the Sealing chain at may sarili din po siyang wallet na Sealing wallet. Kung kaya very powerful po itong Corbit na ito dahil once na nag-last na po ito sa global exchange na mangyayari nga po ngayong taon na ito, this month, mararamdaman na po natin yan, makikita na po natin yan ng unti-unti na papasok po sa public, ay doon nyo po maintindihan kung ano ba ang potential na pwedeng ibigay ng Corbit sa atin, kung tayo po ay mag-a-avail nito habang mura pa. So si Corbit ang ticker nito ay CBIT, ayan CBIT. At soon ay makikita nyo na po yan sa mga major wallet, once na nag-launch na po sa DEX listing, decentralized exchange listing, makikita nyo na po yan, makikita na po natin yan soon sa Coin Market Cap, sa CoinGecko, at sa mga major wallet, At kopyahin nyo na lang po ito sa mga wala pa pong alam about Corbit. Ito po yung ating contract address. Yan, yung nasa babang yan. So, screenshot nyo po ito. Naka-record naman po tayo. Kung kaya yan po ay pwede nyo i-copy po yung contract address na yan at pwede nyo po yung i-paste sa mga wallet niyo pag nag-launch na po tayo sa global exchange ay makikita nyo na po si Corbit o CBIT. So si Corbit ay inilaunch po noong October 17, 2024. Okay ha? Na ang price that time po, nung naka-attend po si Coach Anton Sebastian, yung ating manager 3-star, umattend po siya sa Abu Dhabi during the event there, kung saan inilaunch po yung Corbit token natin, ay 0.0037 cents po siya noon, ang value niya. Ngayon, ang launch price po niya ngayon ay 0.05 cents of a dollar o almost 3 pesos na po. Hindi pa po yan lumalabas sa public. Nasa loob pa lang po yan. Pero makikita nyo na po yan sa wallet, sa ating Sealing wallet, yung price na yan. Kung kaya yung mga streaming na nakukuha nating mga Corbit, may price na po yun. Napapansin nyo ba? May presyo na po yung mga Corbit natin sa Sealing wallet. Ibig sabihin, totoong pera na po yan. Inaantay na lang natin yung swap and exchange this month at yung global exchange. Kung kaya soon ay pwede na po nating pirahin o i-convert sa fiat money para maipambili na siya. Yung Corbit token nga po pag na-swap na po yan sa totoong pera. So ayan po, token name Corbit, token ticker CBIT, token decimal 18. Tatandaan niyo po itong mga to, screenshot niyo po itong mga to kasi importante po ito. Ating maximum supply ay 10 billion po, Corbit. Under po tayo ng network ng Arbitrum, second layer po ito. Pero dahil nga meron tayong third layer blockchain which is the Sealing chain, ay hindi na po natin gagamitin sa Arbitrum as a gas fee. Nakagaya po ng IXT na dadaan pa po tayo kay Matic. Doon tayo dadaan kay Matic na gas fee. Bibili pa tayo ng Matic as a gas fee. Pero dito sa ating layer 3 blockchain na pinaliwanag ko kanina, ay Corbit na rin po ang gas fee natin. Kaya hindi na po tayo maglalabas ng pera kung may mga Corbit na tayo. Then, token type po natin ay ERC20 kasi under po tayo ng Ethereum. Burnable, yes. Naboburn siya kasi nga mamaya papakita ko po yung illustration po doon sa iboburn. Verified source code, yes. Okay? So yan po yung ating Corbit. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na magkakasama po ito
Si Corbit po nasa gitna. ERC token nga po siya. Then meron po tayong sariling wallet, which is the Ceiling wallet, na dito po dinadala yung Corbit natin para ma-stake. At meron tayong sariling blockchain, which is the Ceiling chain. Kaya hindi na po tayo gagamit ng ibang blockchain, ano? Dahil may sarili na tayong blockchain, ano? Okay? So makikita nyo dito na kung si Revolut, ano ho, ay a 50 billion bank starts accepting Bitcoin, ibig sabihin Web3 is growing na talaga. Sikat po kasi si Revolut, ano, na ngayon ay tumatanggap na rin po siya ng Bitcoin. Nasun po yung ating Corbit ay pwede na pong exchange din po yan to other crypto once na nag-launch na po siya. Okay, para mas maintindihan natin yung paliwanag, meron po ako ditong mabasahin. Ayan, medyo maliliit lang. Ayan. Sabayan nyo ako. EI said, Corbit or CBIT, the native token of the C1 Ceiling chain ecosystem, is currently priced around 0.05 cent of a dollar. Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. 5 cent pa lang po siya, kaya samantalahin yung bumili habang mura pa siya, habang hindi pa siya naglalanse sa public. Dahil pag naglalanse na po yun sa public, sigurado akong bubulusok po yan. But there are several key reasons why its value is expected to soar in the near future. Here's a breakdown of the factors driving this expectation. Sabi dito, expected to soar daw po. Tataas ang value niya in the near future. At ano yung mga dahilan para tumaas yung value niya? Ito na. Deflationary tokenomics burn mechanism. Okay. Papaliwanag kong maigi ito para po maintindihan ninyo, no? Since ang ating pong gas fee na ginagamit sa pagtransact ng Corbit sa staking, sa pag-claim at saka pag-stake, kung mapapansin ninyo, meron ng gas fee na tinatanggal, which is Corbit din. So sabi dito, 50% of gas fees are burned, reducing the circulating supply over time. Kasi nga po ang cryptocurrency po ay true supply and demand po kasi yan. Na siyempre, pag palit ng palit ang supply, palaki ng palaki ang demand, tataas talaga ang price po niyan. Kagaya ng Bitcoin, nakita niyo po ang Bitcoin 21 million lang. Pero grabe po ang presyo niya ngayon, ano? Naglalarong 10,000 na dollar. Grabe 'yon, ano? O 5 million pesos. 5 million pesos po isang Bitcoin. Dahil nga po, pinag-aagawan siya kasi kakaunti. Pero kahit na 10 billion po yung supply natin sa Corbit, dahil meron siyang burning mechanism na nabasa natin kanina, ay lahat daw po ng gas transaction na naiipon sa pag-transact ng ating Corbit ay ibuburn po yung 50%. Ibig sabihin, pag na-burn o nasunog, lilit po yung supply. Unti-unti pong mababawasan po yung 10 billion na supply. Nakita nyo? Yan po yung ibig sabihin po niyan. But there are several key reasons why it's reducing the circulating supply over time. Nakita nyo po, 50% of gas fees are burned, reducing the circulating supply over time. Marireduce dahil nga po i-burn. Ano yung 50%? The other 50%, ito na, doon sa mga owner ng Node NFT, is distributed to Node NFT stakers as rewards, incentivizing long-term holding and participation. Nakita nyo? So lahat po ng mga Node NFT holders, yung 50% na gas transactions na ipon sa ating Ceiling wallet, ay ipamimigay sa mga nagmamay-ari ng Node NFT, which is 2 million lang po ang total supply po niyan. Ano ha? So ibig sabihin, pag naubos na po yung 2 million, na supply, paghahatian po yon 50% na magagaling sa gas transactions. Okay ho, yan. Maliwanag po ha. This creates constant buy pressure and shrink supply supporting price growth. Kita nyo? Una pa lang po yon na
na factor kung bakit tataas po ang price niya. Second factor, native token of the ceiling chain. Okay. Corbit is used for gas fees and on-chain activities in C1's native blockchain, which is the ceiling chain. Ano ha? As on-chain adoption grows, so does the demand for Corbit. Kita nyo ha? Pag dumami na po yung demand, siyempre tataas po yung value ng Corbit natin. Similar to Ethereum's role in its ecosystem, Corbit benefits from utility-driven demand. Kita nyo? So yan po yung factor number 2. Factor number 3, mass adoption via Metaverse and Planeta-X. Iyan pa ang matindi nito. Kasi nga po, dahil product ng C1, si Metaverse at Planeta-X, gagamitin din po nila si Corbit. Ano ho? Doon. Kasi i-integrate po si Metaverse at si Planeta-X sa Corbit. Ano? Both are high engagement, play-to-earn platforms connected to C1 ecosystem. Corbit is rewarded to players, encouraging wallet creation, staking, and use. A large community base from Crowd1 also funnels users using Corbit. Nakita nyo? Dahil may community na po tayo na more than 70 million members, 74 million na po, ayon doon sa dashboard. Imagine nyo po yan, kahit na 10% lang po doon sa 70 million, 7 million sabihin na natin, or 10 million, grabe po ang magiging impact niyan sa ating Corbit sa pagtaas ng value niya. Ano ha? Then, factor number 4, staking and streaming mechanism. Long-term staking, which is ginagawa na natin ng mga pioneer, 6 months, 12 months, 24 months, and 48 months with stream rewards reduces liquid supply. The more tokens are staked, the lower the market supply, leading to higher price sensitivity with demand spikes. Nakita nyo? Dahil nga po halos 80% po na may hawak ng Corbit ngayon na na-stream, dinalagay lahat yan sa staking. So anong mangyayari? Wala pong maraming supply. Na mabibili sa market kasi naka-stake, naka-time deposit, naka-hold. O ano mangyayari? Siyempre, kakaunti po yung supply, pag agaw-agawan po yan, tataas po yung value, di ba? Grabe po naman ito. Okay, factor number 5. Ano pa yung factor number 5? Bakit tataas po yung value ng Corbit? Upcoming crypto card Q3 2025. Grabe yon. So, maglalabas din po siya ng sariling crypto card, kagaya po ng Bybit. May card pong Bybit, ang Binance may card, ang Wirex, meron po ako niyan. Coinbase, meron din po ako niyan. So maglalabas din po ng sariling card ang ating C1. Allows Corbit holders to spend tokens in real life, increasing real world utility. Kita nyo? Dahil nga po, once na i-exchange na po yung Corbit natin at ipapasok natin sa ating card, anong mangyayari? Pwede mo na siyang pambili at pwede mo na siyang i-withdraw sa mga ATM machine kagaya ng ginagawa ko po sa ating IXT. Kino-convert ko po siya sa USDT, then pinapasok ko sa Wirex, then pag nasa Wirex card ko na siya, pinambibili ko na at i-withdraw ko na sa mga ATM machine. So ganun din po mangyayari dito. So anong mangyayari? Tataas na naman po yung demand ng ating Corbit. Okay? The bridges DeFi with traditional spending, boosting token confidence and demand. Nakita nyo? Kasi nga po, nagagamit si Corbit pambili doon sa card. Siyempre, mababalita po yan. Mag-trending po yan. Anong mangyayari? Di maraming mag-join ngayon yan para magkaroon na sila ng Corbit. 6, strong community and ecosystem growth. Over 10 million users globally from C1's affiliate network Crowd1. Nakita niyo po, 70 million po ang member natin. Ang linagay lang po nga nila dito 10 million lang, pero grabe pong impact niyan kahit 10 million lang po niyan. Yung gagamit kaagad ng Corbit natin, palagay nyo anong magiging impact niyan. Grabe po yan. Then,
A portion, sabi dito, a portion of users are gradually migrating to crypto and staking, driving organic demand. Nakita niyo ho? A portion lang po yung sinabi, a portion, hindi naman sinasabing lahat yung 70 million ano ho, ay gagamit. Pero a portion ho, 10 million. A portion daw po doon sa 70 million ay 10 million. Ay siyempre, ay malaking bilang po yan. Yung 10 million na yan nagagamit. Di siyempre, talagang magkakaroon ng demand. Ano ho? 7, early stage undervaluation. At 0.05 cents of a dollar, Corbit is still in its early price discovery phase. Kaya nga po sinasabi ko, habang mura pa, habang hindi pa po lumalabas sa public at hindi pa nakikita ng mga whales at mga sharks ng crypto, yung mga investors na kagaya ni Elon Musk at iba pang mga billionaires, napapakyawin na po nila yan pag nakita yan sa market dahil ang baba niya ay unahan nyo na sila bago pa po magkaubusan. Kagaya ng Bitcoin nga po, na itago na po yan ng mga billionaires, mga millionaires, na mga mayayaman sa buong mundo. Okay? With its multi-prolonged ecosystem use blockchain gas, yan, kita niyo po, dahil nga po sa paggagamitan sa kanyang prolonged ecosystem, doon sa Ceiling Wallet, blockchain gas, yung gas transaction yan ang ginagamit, rewards, pinamimigay rewards doon sa Metaverse, Corbit, staking, rewards sa staking, pag tinatem deposit natin, real world payments, pag nasa crypto card na siya, magagamit na siya, it's likely underpriced compared to its utility. Nakita nyo? Grabe. Nakakaloka ito, nakakalula ito, no? Ayan. So meron din pong major event this July 10, 2025. Abangan natin kung ano yung major event na yan. Sabi dito, an additional batch of Corbit is expected to be added to streaming, leading to increased staking activity, possibly more wallets unlock supply, community excitement, and potential buy pressure. So ito pong sinasabi dito na major event na mangyayari sa July 10 kasi meron pong part 2 ng ating streaming. So yung part 2 ng streaming na mangyayari sa July 10, yung mga naipon nating mga family transfer, yung mga reward na nakuha natin sa paglalaro ng Metaverse, sa mga nagtatap 2,000, ano pa, yung pong monthly na competition, sa paramihan ng invite, nakapasok po ako doon, meron po ako doon nakuha 750. Yun po yung papasok by July 10. So ibig sabihin, additional batch of Corbit is expected to be added to streaming kasi i-stream po yan, leading to anong mangyayari pag in-stream niya. Siyempre, i-stake din po yan. At marami po magkikreate pa po ng mga wallet. Unlock supply. Diba? Siyempre, pag in-stick mo yan, malalak na naman po yung supply sana na dapat ay lalabas na sa market. Kasi siyempre, yung mga nakakaintindi ng staking, hindi po yan basta-basta magbebenta ng token. Maniwala kayo, bakit? Alam nila kasi natataas ang value nito over time. Diba? Yan nakalagay po dyan. 9. Okay. Ito na po yung pang-siyam na factor kung bakit tataas ang ating Corbit. Trading strategy opportunity. Many holders including you, including me, including you na may-ari ng Corbit are swapping to USDC. Di ba nakita nyo? Kasi nga po lalabas na po yung swapping natin ng Corbit to USDC and trading back on dips, creating liquidity and volatility that can push the price higher during hype moments. Nakita mo? Kasi ito lang naman yung inaantay ng karamihan eh. Yung pong nasuswap na siya, nasuswap na, nako, maniwala kayo pag nasuswap na po ito sa USDC, magigising na po yung maraming tulog. Kasi may mga Corbit po lahat yan. Yung nga lang po ay marami na pong opportunity nawala, kagaya nga po ng multiplier. Pero hahato po yung mga yan doon po sa
network. Kasi sa network po, ang sabi kasi ang magiging reward na po na makukuha natin ay Corbit na hindi na po Bitcoin. Kaya siyempre yung mga kakaunting Bitcoin kasi nga ay abangers nga po, abangers o Avengers, abangers ang tawag ko doon, na to see is to believe. O yan, nakita na nila na ayan na, napepera na, nako-convert na, naso-swap na. O doon pa lang sila po kikilos. So yun na po yung kanilang hahatawin, yung network. Okay ho, mangyayari po yan. Ayan. Summary table. Ayan, isa-summarize na po natin yung 9 factors para mas mas maintindihan natin. Sabi dito, driver effect on price gas fee burn. Nakita niyo po kasi nga ibo-burn nga po yung kalahati sa gas transactions na naiipon ng ceiling wallet sa pag-claim and stake natin at pag-transfer. Pag tinransfer natin yung Corbit natin, another gas fee na naman po yon. Decreases supply not NFT reward. Di ba? Yung 50% mapupunta sa mga node NFT holders as a reward. Encourages holding, staking, streaming. Diba? Siyempre, pag ini-stake mo yung token mo, siyempre nakakaroon ng reward. Passive income tawag natin doon. Locks up token, metaverse integration. Ayan, pag in-integrate na yung ating metaverse, I believe yung chips, pwede nating i-convert yan sa Corbit soon. Demand from games, crypto card launch, real world undervalued entry point, early investor gains, community growth. Yung mga bibili po ng murang token, mamimili po yan yung mga investors na malalaking investors na yan. Mass adoption potential dahil meron po tayong more than 70 million, 10 million lang po yung sinasabi dyan. Siyempre, malaki-laking bilang po yan, nagagamit agad ng Corbit natin. Member pa lang po yun ng C1 na, wala pa po din yung labas. If you're holding or accumulating Corbit now, the key is strategic staking, trading on volatility, and tracking ecosystem updates like the C1 blockchain growth post July 2025. Okay, so I hope mga kapatid na naintindihan natin yung pong paliwanag about maliwanag na po na pinaliwanag diyan about Corbit, ano ang magda-drive sa kanya para tumaas ang price niya. Siyam po yung factors po na binasa natin na hinimay-himay natin para mas maintindihan nyo. Sana po bago mag-launch yung ating Corbit sa Global Exchange, swapping exchange this June, third quarter or fourth quarter this month, nakahanda na po tayo. Nakaipon na po tayo ng maraming Corbit through the Ultra Shockwave na matatapos po sa 15 of this month. And then after that, sabi ni Sir Raj, kung ano po yung nakalagay sa roadmap, yun na po yung susundin nila, which is nandun po yung swapping, exchange, yung ating pong staking ng ating node NFT. So ang dami po na mangyayari after po ng June 15. Kaya again, salamat sa lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala sa ating C1. Lagi ko pong sinasabi that our labor is not in vain. Hindi po nawalang saysay yung pag-aantay natin, kundi harvest time na kapatid. Malapit na malapit na. Good luck and see you again next time. God bless po sa ating lahat.